pasensya ng Panginoon, for the Lord is the God of order sa ating kalagitnaan. Kaya po tayo po ay ihanda na ang ating mga sarili at magbigay ng papuri, pasasalamat sapagkat ang Diyos po natin ay mabuti at tapat sa ating mga buhay. Kaya po let us continue to praise the Lord sa ating kalagitnaan. Mga bitbit po nating papuri at pagkakila sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Dakila ka, O Yahweh. Salamat, Panginoon. Papuri ay sa iyo, Ama. Sabi po sa salita ng Diyos in the book of Psalm chapter 150, purihin si Yahweh sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat siya'y dakila. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa saliw ng musika, sa tugtog ng tambol, magsayaw. Purihin mga alpa at luta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang sa lakas at tugtog sa siya'y purihin. Purihin si Yahweh, lahat ng nilalang. Purihin si Yahweh, hallelujah. Sa bawat nilalang ng Diyos, ating pupurihin at pasalamatan ang ating Diyos sa buhay, hallelujah. Oh, dakila ka, makapangyarihan ka, O Diyos. Ikaw ay aming pinalulugdan, O Yahweh. Dakila ka sa lahat, O Panginoon. We welcome you, Holy Spirit. Sige po, sa umaga pong ito, ipanalangin po natin ang pagkakaroon po natin ng new church lot and building. Sa umaga pong ito, idulog po natin yun sa Panginoon at hindi po tayo maghihinawa na ilapit po yun sa Panginoon. Hallelujah! Salamat o Diyos, pinapupurihan ka namin dahil naniniwala po kami, Panginoon, ano man ang ipahayag namin, ito'y aming matatanggap o Diyos. Kaya po salamat po, Panginoon, for the new church lot and building na ipinagkaloob po na, Panginoon, as you prophesy, Panginoon, sa iyong lingkod, O Lord God, that we will have a new JCPSMI main center, O God. Kaya po salamat po for all the provision, Panginoon. Salamat, one thing we know, Panginoon, that you will supply all our needs according to your riches and glory through Christ Jesus. Kaya po, Lord, we thank you, Lord, for the favor. We thank you, Lord, sa pagbuhos sa Diyos ng pagpapala mo sa iglesyang ito, maging sa panibagong lugar at bahay-sambahan. Hallelujah! Sa umaga din po na ito, ipanalangin po natin ang lugar ng Mandaluyong kung saan po nakatayo ang main center ng JCPSMI. Let us continue to pray for our local government. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Nilalapit namin sa iyo, Diyos, ang lugar ng Mandaluyong, that this city, O Lord God, is for Christ. That this city, Panginoon, ang bawat mga Kristyano ay patuloy na magkakaisa upang ipalaganap ang iyong banal na salita, Jesucristo. Lord, we pray, O Lord God, na ang kumiliskat mo yung kapamaraanan ay makita, Panginoon, in the local government that they will acknowledge the Christians, O Lord God, na tumatayo at naninindigan sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Kaya po we pray, Panginoon, in our local government, the favor that coming from you, Panginoon, through the Gising Kabataan, fired up, Panginoon, that they continue to acknowledge it. In Jesus' name, O Lord God. Lord, salamat po, Panginoon. At sige po, sa umaga pong ito, sama-sama na po tayo na magbibigay ng papuri at kadakilaan sa Panginoong Jesus sapagkat ang Diyos ay nakila. We welcome the presence of the Lord, even the Holy Spirit sa ating mga buhay, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah! We welcome you, Holy Spirit. Patuloy kang kumilos, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Salamat po, Yahweh. Naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw ay buhay at totoo, Panginoon, and will continue to acknowledge you in our midst, O Lord God. That, Lord, salamat po, Panginoon, ano man ang magaganap, Panginoon, buksan mo ang kaisipan, ang spiritual na pandinig, ang spiritual, Panginoon, na aming mata, Panginoon, maging ang aming mga puso upang tanggapin ang iyong banal na salita, Panginoon, at maging ang pagkilos mo, Diyos, sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, take full control of everything na mangyayari. O Lord God, naniniwala po kami, meron kaming programa, pero naniniwala po kami na higit ang kaya mong gawin sa programang ito, Diyos. Salamat po sa miracles, salamat, O Diyos, sa wonders, O Lord God, na pagkilos mo, O God, within this morning, O God. Kaya po binabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, pagdakila, pasasalamat na pagluwalhati sa pangalan ni
sa umaga pong ito, manatili na po tayong tumayo at inaanyayahan ko po kung meron po tayong mga baguhan na itaas po ang ating mga kamay. May mga baguhan po tayo. Pero napaka po natin ang Diyos. Sige po kuya, lapit na po dito sa harapan. At ikaw kuya, aming papanalangin. Lapit po kayo dito, wag po kayo mahiya dahil nasa pamilya po kayo ng Panginoon. Hallelujah. Yan. Praise God! Naniniwala ko na nagpunta po kayo sa pamilya ni Jesus at ang bawat isa sa amin ay nakikigalak po na naririto po kayo sa umaga po ito. And let us continue po na i-stretch out po natin ang ating mga kamay at sila po ipanalangin po natin. Sige po, let's pray. Panginoon, nagpapasalamat po kami, O Diyos, dahil naririto po sila, Panginoon, sa umagang ito. Naniniwala po kami na ito'y purpose mo, Panginoon, na oras na nila, Panginoon, na makakilala, O Diyos, ng lubusan sa iyo, Jesucristo. Kaya po, we pray, God, na buksan mo, Panginoon, ang kanilang puso at patuloy na tanggapin ka bilang, Panginoon, na tagapagligtas ng kanilang buhay, na ang tunay na direksyon, O Lord God, the way, the truth, and the life, O Lord God, no one comes to the Father except you, Jesus Christ. Kaya po, we pray, God, na upon them, Panginoon, malaya po sila, Panginoon, magiging malaya po sila sa anumang kapighatian ng kanilang buhay. At ngayon, ay tatayo po sila na may panibagong pananampalataya, paniniwala na ikaw, Jesucristo, ang nagbibigay ng buhay sa kanila. Kaya po, salamat po, Panginoon. We pray upon their lives na selyuhan mo ng iyong banal na dugo at ito'y pasimula ng kanilang buhay na paglakad bilang isang mananampalataya mo, Panginoon. We thank you, God, in Jesus' name. Amen and amen. Sama-sama po natin silang batiin at tayo makikalak na naririto po sila sa umaga pong ito. Puso ko'y masaya pag kasama ko kayo. Sa Diyos umigibig. Kay gandang pagmusta ng mga tanawin ng Diyos sa pinupuri natin. Puso ko'y masaya pag kasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Purihin po ang Panginoon. Sige po, inaanyayahan ko po tayo na magsiupo sa umagang ito sapagkat sabi po sa salita ng Diyos in the book of Psalms chapter 145 that let us testify the goodness of the Lord. Kaya po, inaanyayahan ko na po si Sister Tess upang ipasalamatan ang Panginoon sa kanyang buhay. Praise God po sa bawat isa. Siyempre, kailangan po natin ihayag yung kapangyarihang ginawa ng ating Panginoon Diyos na buhay. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil ginawa niyang kagalingan sa aking nanay. Talagang ilang beses na pong nagpapacheck up yung mama ko. Talagang sabi niya lang yung nasa Baguio ako, ipag-pray mo ko. Tapos ilang beses po siyang nagsasabi na ipag-pray. And then yung pumunta po ako sa bahay namin, sinabi niya na ipag-pray mo ko na. Nalaman ko na may ano po siya sa baga bukol, tapos may ano siya sa liver niya, nakita po sa ultrasound. And then, pinag-pray ko po siya, and then iniyak ko sa Panginoon na, Lord, wala akong pinasya na ibibigay, pero ikaw yung Diyos na magpapagaling sa mama ko. And then, praise God kasi, sinigot niya yung Panginoon yung panalangin natin. Talagang makapangyarihan yung Panginoon yung pagdating ng 1 week po. Praise God kasi nakita na lang ng mama ko, sinabi na ng doktor na maraming salamat sa prayer mo dahil walang nakita. Praise God kasi clear lahat yung sakit niya, walang nakita. Sabi ko, huwag ka magpasalamat sa akin. Kay Lord ka magpasalamat. Alam mo na kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos ng Panginoon. At sanabi po sa salita ng Diyos sa Jeremiah 33:6, nevertheless, I will bring health and healing to it. I will heal my people and I will let enjoy abundant peace and security. Ayun lang po, all glory belongs to God po. Praise God pa, pagpupuri sa ating Panginoon na buhay. Sabi po sa salita ng Diyos in the book of James chapter 5 verse 15, the prayer of faith will save the sick person and the Lord will restore him to health. And sabi dun po sa 16, the prayer of a righteous person availeth much. Naniniwala po ako na yung pinagpagtugon ng Panginoon sa pananampalataya po ni Sister Tess maging ng kanyang nanay, yun po yung ginawa ng Panginoon na pagpapagaling sa kanyang nanay. Amen po ba? Meron pa po bang magpapasalamat sa Panginoon? Wala na po, ako po yung last na magpapasalamat. Fresh na fresh po ito. Nagpapasalamat po ako
sa Panginoon kanina. Kasi one thing I know, na naniniwala po ako na bago natin i-expect na may miracles na mangyari sa ibang tao, dapat dinidesire din po natin na maranasan po ang miracles at wonders ng Panginoon. Amen? And yon, kasi kaninang umaga po, madaling araw, nagising po ako. First time ko na ulit siya maranasan na sobrang sakit po ng tagiliran ko. And nung bumaba ko po ako, suka po ako ng suka. So hindi ko alam kung makaka-attend ba ng service, kakayanin ko pa ba. Pero naniniwala po ako kasi may gagawin ng Panginoon sa service po natin. Kaya wag po natin kakaligtaan dumalo sa mga gawain ng Panginoon. And I expect talagang grabe yung miracles ng Panginoon. Talagang nawala po yung sakit doon. Kaya talagang basta yung pananampalataya natin na may miracles na gagawin ng Diyos sa buhay natin. Totoo po ang Diyos at sa kanyang pangako. Salamat po sa Panginoon sa kagilingan na ipinagkaloob po ng Panginoon sa umaga pong ito. And ang bawat isa ay inaanyayahan ko na po dahil marami po tayong pasasalamat sa Panginoon. Tailaan na po natin ito sa papupuri at pagdakila sa Diyos na buhay. Hallelujah! Minsan pa po, palakpak sa ating Diyos na buhay. Amen! Yung the best na palakpak para sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen! Sabi ng salita ng Diyos in Psalm 118 verse 24, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magalak at magdiwang. Amen! Hallelujah! Lahat ng nagagalak sa umagang ito, sama-sama nga po natin isigaw ang pangalan ni Jesus. Amen. At ang pangako ng Panginoon, anumang sitwasyon meron tayo, sabi ng salita ng Diyos, kailanman hindi niya tayo iiwan, ni papabayaan man. Amen. Kaya sa oras na to, sa presensya ng Diyos, may kagalakan. Hallelujah. Kaya sama-sama natin purihin ang ating Diyos na buhay. Palakpakan ang Panginoon at tayo'y magdiwang. Jesus! Hey! 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 Hallelujah! Hey! Hey! As we sing, wow! Minsan pa, say araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, pakisabi sa katabi mo, araw-araw, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, minsan pa, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw. At ito ang pangako ng Panginoon, sasamahan tayo. Araw-araw sasamahan. Hey! Araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw, araw-araw sasamahan. Araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, at anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw ay minsan pa. Araw-araw kasiyahan,
kagalakan, araw-araw, O Diyos. Amen! Araw-araw may kasiyahan sa presensya ng Diyos. Kasiyahan, Araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan tayo ng araw-araw Diyos. sasamahan, Di tayo iiwan. iiwan. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw. Let's claim the promise of God. Araw-araw sasamahan. Araw-araw sasamahan, araw-araw iwan. Araw-araw, O Diyos. Sa huling pagkakataon, sasamahan tayo ng Diyos. Araw-araw sasamahan, Araw-araw di iiwan. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. ano man ang maging panahon, ano man ang pagkakataon, ano man ang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw man. Sing Wala kang katulad ng Diyos! Amen! Walang katulad yung Diyos na ating pinaglilingkuran! Amen! Hallelujah! Oh, Jesus! As we declare, wala kang katulad! Come on! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Lalala kang Come on! katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad! Wala kang katulad. Come on, raise your voice as we declare! Lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang Minsan pa walang katulad ng Diyos! Wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang Wala kang katulad! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Come on! Wala kang katulad, lalala kang katulad! Wala kang katulad, lalala kang With all our voice! Wala kang katulad, lalala kang katulad! Amen! Yung katotohanan, walang katulad ang Diyos na ating pinaglilingkuran! Wala kang katulad. Alam ko po, may lalakas pa! Wala kang Katulad! katulad. Wala kang katulad. Pakisabi sa katabi mo, walang katulad ang Diyos! Katulad, lalala kang katulad. Wala Ay! kang katulad. Wala kang katulad ang Diyos! Kang katulad! Wala kang katulad, lalala kang Wala kang katulad, Panginoon! lalala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos! Lalala kang katulad! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Yung malakas! Lalala kang katulad! Sa huling pagkakataon, wala kang katulad! Lalala kang katulad! Wala kang katulad, Ano man! Ano mang magkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano man ang maging panahon, ano man ang pagkakataon, ano ang maging Ano man ang sitwasyon, maging sitwasyon, ika'y pupurihin. sa huling pagkakataon, ano man. Ano man ang maging panahon, ano man ang pagkakataon, ano man ang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Itaas ang mga kamay! Sa huling pagkakataon, wow!
Ikaw lamang, Panginoon. Amen. Ngalan mo Jesus! Ikaw ang lahat sa akin. Jesus! Papurihin mo'y aming aawit. Karapat dapat ka, Panginoon. Pag-alayan. Jesus, ikaw lang. Amen. Naniniwala tayo yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Walang katulad. Amen. Ang Diyos lamang ang ating pupurihin. Wala nang iba. Amen po ba? Ang Diyos lamang at wala nang iba. Amen. Hallelujah. Kaya sa oras na to, sama-samang itaas ang ating Panginoon. Hallelujah. Jesus! Ikaw lamang, Panginoon! Ikaw lang, Aming itataas sa'yo lang. Papuri kong wagas ikaw lang. Aming itatayag, ngalan mo ihahayag. Ikaw lang, aming itataas sa'yo lang. Papuri kong wagas ikaw lang. minsan pa, sama-samang itaas! Panginoon, ikaw lang! Ikaw lang! Hey! Itataas sa'yo lang. Papuri kong wagas ikaw lang. Aming itatayag, ngalan mo ihahayag. Jesus, ikaw lahat sa amin. Jesus, papuri mo'y aming aawitin. Karapat-dapat kang pagkalaya ng pagsamba. Jesus, ikaw lang, wala Ikaw lamang, Panginoon! aming itataas Sa'yo sa'yo lang. Papuri kong wagas ikaw lang. Aming itatanyag, ngalan mo Walang iba kundi ang Diyos. Ikaw lang, aming itataas sa'yo lang. Papuri kong wagas ikaw lang. Aming itatanyag, ngalan mo ihahayag. Jesus, ikaw lahat sa amin. Jesus, papuri mo'y aming aawitin. Karapat-dapat kang pagkalaya ng pagsamba. Jesus, ikaw lang, wala nang ang iba. Karapat-dapat ka, Panginoon! Karapat-dapat kang pagkalaya ng pagsamba. Jesus, ikaw lang, wala nang ang iba. Minsan pa, karapat-dapat ka, Karapat-dapat kang pagkalaya ng pagsamba. Jesus, ikaw lang, wala nang ang iba. Jesus, ikaw lang! Jesus, ikaw lang, wala nang ang iba. Sama-sama natin isigaw, Jesus! Jesus, ikaw lang, wala nang ang Sa huling iba. pagkakataon, Jesus! Jesus, ikaw lang, wala nang ang iba. Hallelujah! Hallelujah! Amen! So, shall we shout Jesus? Hallelujah! Sabi po ng salita ng Diyos sa Aklat ng Pahayag, chapter 4, verse 11, ang Panginoong Diyos ang karapat-dapat tumanggap ng papuri, karangalan, amen, kapangyarihan, sapagkat siya ang naglalang ng lahat ng bagay. Amen? Kaya sa oras na to, ibigay natin yung karapat-dapat na papuri at pagsamba sa ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah! Ika'y karapat-dapat
lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi magsasabi, lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi magsasabi, ikaw ang Panginoon. Hallelujah, 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 banal ang Panginoon. Hallelujah, 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 banal ang Panginoon. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos ng buhay ko, wala nang ang katulad mo sa puso ko. Wala nang ang papantay, wala nang ang hihigit sa pangalan mo. Ikaw ang Diyos ng buhay ko, wala nang ang katulad mo sa puso ko. Wala nang ang papantay, wala nang ang hihigit sa pangalan mo. Let's all declare once again. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos ng buhay ko, wala nang ang katulad mo sa puso ko. Wala nang kapantay. Wala nang ang papantay, wala nang ang hihigit sa pangalan mo. Lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi magsasabi, lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi magsasabi, ikaw ang Panginoon. Hallelujah, 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 banal ang Panginoon. Hallelujah, 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 banal ang Panginoon. Hallelujah, 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 banal ang Panginoon. Lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi magsasabi, lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi magsasabi,
maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang
sabi natin, walang katulad ang ating Diyos. I want you to raise our voices. Ihayag natin ng Diyos na ating pinaglilingkuran ay walang katulad, walang hihigit. Hallelujah! Tumaas ang voices. Makapangyarihan. Kaya Panginoon, Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Sa oras na to, patuloy naming tinataas ang aming mga kamay. Dinadakila ka, O Diyos, binibigay ang lahat-lahat ng kapurihan, karangalan, kapangyarihan sa iyong pangalan. Panginoon, wala kang katulad. Hallelujah, di ka nagbabago, O Diyos, na aming pinaglilingkuran. Kaya sa oras na to, sama-sama ka naming pinapasalamatan. Sama-sama naming tinataas ang pangalan mo sa aming kalagitnaan, O Diyos. Maraming salamat po, O Diyos. Patuloy pinagkakatiwala namin ang umagang ito sa iyong mga kamay. Patuloy, Lord, minsan pa. Hallelujah, Ikaw ang Diyos ang madeklarang tagumpay. Ikaw ang Diyos ang lalo pang makilala ng lubusan. Hallelujah, kaya sa oras na to, Panginoon, sa iyo lamang ang lahat ng papuri, pagsamba, inialay namin sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. At ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng malakas na Amen! Shall we shout, Jesus! Jesus! Amen. Praise God. Sige po, muli palakpakan natin ang Panginoon sapagkat ito na yung oras na tayo magbibigay. Amen po ba? Amen po ba? Kaya sapagkat kailanman ang mga tapat sa Panginoon ay hindi niya pinagkulang. Amen. Sapagkat sabi ng salita ng Diyos in Psalms chapter 23, sabi doon, the Lord is my shepherd. I shall not be in want. Amen ba? Kaya sabi dito, He makes me lie down in green pasture and He leads me beside quiet waters. Ito pa yung maganda in verse 5. Sabi po dito, you prepare a table before me in the presence of my enemy. Okay, na kahit anumang sitwasyon mo, nasa tingin mo, last mo na yan, but still, God provides sa bawat pangangailangan natin. Amen po ba? Amen. Sabi dito, you anoint my head with oil, my cup overflows. Verse 6, surely, goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Kaya lahat na nagtatapat sa Panginoon, hindi iyan patungkol about sa gano'ng kalaki. It's about yung obedience, yung puso natin sa ating Panginoon. Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, one of my favorite verses, in Psalms chapter 18, verse 25, beginning verse 25, sabi doon, to the faithful, you show yourself faithful. To the pure, you show yourself pure. But to the crook, you show yourself shrewd. Amen? So, it's about your heart. It's about yung puso natin na tapat, na sumusunod sa Panginoon. Sabi kanina in first service, kung ano yung kay Cesar, ibigay mo. Pero kung ano yung sa Panginoon, yung tithes natin, it's about para sa Panginoon. Amen? Kaya, sige po ngayong mga oras na to, let's continue to bow our heads and let us pray. Panginoon, salamat. Ikaw ang nakakasaliksik ng aming mga puso. Ikaw ang nakakasaliksik, Panginoon, ng laman ng aming mga motibo, God. Kaya, Panginoon, nakatingin ka sa katapatan namin, ng aming pagbibigay, ng aming mga ikapu sa iyo, O Diyos.
Kaya Panginoon, we entrusted you everything sa mga tao na handang sumunod sa iyo, Panginoon, and you will provide everything that we need. As you said in your word, O God, na kahit kailanman ay hindi mo kami pinagkulang. As you said in your word, Panginoon, na mapapalad ang mga puso, Panginoon, ay handang magbigay. As you said in your word, O God, that it is more blessed to give than to receive. Kaya, Panginoon, salamat dahil kahit kailan, Panginoon, ikaw ang Diyos naming buhay na pinaglilingkuran, O God, at ikaw, O Diyos, ang bahala sa mga tapat na sumusunod sa iyo. Kaya, O Diyos, sa mga malilikom na salapi para sa ikalalago ng iyong gawain, ikaw ang patuloy na mag-expand ng pagpapala, Panginoon, sa mga taong handang sumunod sa iyo. Salamat po, Diyos. Pagpalain mo ang bawat buhay ng bawat isa. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Yeah, it should come back to you. Good measure, press down, shake it again. Running over again. It should come back to you when you give it to the Lord. Give, it should come back to you. Good measure, press down, shake it again. Running over again. It should come back to you. So today, the message of God is on fire, stand to expand. Joshua chapter 1 verse 5 says, no one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Sabi ng Panginoong pangako kay Joshua, walang makatatayo laban sa iyo. Pag tumayo ka sa tawag ko na ikaw ang sumunod kay Moses, dahil patay na si Moses, walang makatatayo laban sa iyo. Walang makatatayo laban sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, walang makatatayo laban sa iyo. Walang pwedeng kumalaban sa iyo. Yun ang pangako ng Panginoon kay Joshua. When the Lord called to Joshua to be the successor of Moses, because Moses trained Joshua to be his successor. No? Trainee ni Moses si Joshua para siyang maging successor niya, yung kasunod na mamumuno sa bansang Israel. Pinakita niya kay Joshua, yun ang pupuntahan natin. Pinatanaw niya, pinadala ni Moses si Joshua, isa doon sa 12 si Joshua, si Caleb, para tiktikan yung lupang papasukin. Kaya nga bawat lupang papasukin natin, bawat lugar na papasukin natin, tinitiktikan muna natin. Ini-spy mo muna, ano ba yung mga dapat nating ipanalangin dyan? Ano ba yung mga dapat nating pasukin? Ano ba yung dapat nating talian para makapasok tayo ng maayos? Amen ba? So si Joshua ay trinay ni Moses, pinadala, pinatanaw. Sabi ni Moses, yun ang pupuntahan natin. Kasama siyang pinadala. Pinatikim muna ni Moses kung ano ang meron doon. Kaya nga yung bawat manggagawang pinapadala natin sa mga outreaches, anong ginagawa natin? Sinasama muna natin. Amen? And feel it. Feel it. Do you have conviction to that? Do you have conviction to minister to that place? Yun ang ginagawa natin. Why? Because God wants you to feel the fire on your calling. Gusto ng Diyos, maramdaman mo yung apoy sa tawag mo. Sabi mo sa katabi mo, may apoy ba sa tawag mo? So, apoy sa pagtayo para lumawak. Ito ang tawag ng Panginoon sa atin. This is not only for Joshua. This is a call for every one of us. May pangako ang Panginoon. Walang sino bang tatayo laban sa atin. Come on. Kahit kalabanin ka pa, kawawa sila. I'm watching one of the video na sabing gano'n, nakakaawa, sabi niya, nakakaawa yung mga tao na lumalaban doon sa mga lingkod ng Panginoon, yung mga nagsasalita ng pangit doon sa mga lingkod ng Diyos, sapagkat hindi
sila ang kinakalaban, kundi yung Diyos ang pinaglilingkuran nila. At sila ay kawawa kapag nanalangin ang lingkod ng Diyos. Which is true. Amen ba? We need to be careful. So the Lord called us to be on fire, to stand, to expand. On fire, stand to expand. Kailangan nating tumayo. Kailangan ng Diyos ang tatayo para sa kanyang kaluwalhatian. Yung tatayo na magpapalawak. Tandaan nyo, lahat tayo tinawag ng Diyos para tumayo, para lumawak. Hindi lang ako, hindi lang kaming pamilya, hindi lang yung mga manggagawa dito, lahat tayo, pati miyembro, kailangan tumayong nag-aapoy para lumawak. Amen? Kaya sabihin mo, mag-apoy kang tumatayo. Tayo manalangin namang Diyos, salamat po sa umagang ito. Pagpalain mo po ang mensahe na i-deliver. Ito po'y maging pagpapala sa pagtayo namin na may apoy sa paglawak para sa kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. So we need to be on fire. We need to have a heart, a life on fire, stand to expand. On fire, stand to expand. Yung marugdog na pagtayo sa paglawak. Yung nag-aapoy, yung nakakapasok. Yung bawat taong makakaharap niya, mai-impartan niya ng apoy. Yung bawat taong makakatabi niya, maglalagablab. You know, whatever fire that you have, it will affect to somebody besides you. Ulitin ko ho, anumang apoy na meron ka na naglalagablab, makaka-apekto yon sa katabi mo. Hello? Hello? Makaka-apekto yon sa katabi mo. Praise you, Jesus. Amen ba? Makaka-apekto yon sa katabi mo. Amen ba? Bless you, Jesus. Hindi pwedeng hindi. Kaya kung ano yung apoy mo, kung ano yung nag-aapoy sa'yo, kung ano yung nag-aapoy sa'yo, yun ang makakahawa sa iba. So, kung ang pag-aapoy mo ay sa laman, yun ang maghahawa sa iba sa'yo. Mula sa'yo. So, that's why we need to be careful. We need to be on fire stand to expand. In what way? Stand for what is right. Hallelujah. Stand for what is right. Tumayo ka kung ano yung tama. Tayuan mo kung ano yung tama. You know, the best time to stand for what is right is when you're alone. Hello? Ang pinaka mainam na oras para tayuan mo ang tama ay yung kapag ka ika'y nag-iisa. Kapag ka ikaw ay walang kasamang Kristiyano. Kapag ka ikaw ay nasa loob ng kwarto mo. Kapag ka ikaw ay kasama mo ang mga unbelievers sa labas. That is the time, the best time to stand for what is right. Philippians chapter 1 verse 27 says, whatever happens, conduct yourselves in manner worthy of the gospel of Christ. Then, whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm. I will know that you stand firm in the one Spirit, striving together as one for the faith of the gospel. For the faith of the gospel. I will know, sabi ni Pablo. Ano sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos? Anumang mangyari, anumang mangyari, ayusin nyo ang inyong mga sariling pag-uugali sa mga karapat dapat ayon sa salita, ayon sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Anumang mangyari, ayusin nyo ang inyong mga pag-uugali. Anumang mangyari, para bang sinasabi ni Pablo, anumang mangyari, ayusin nyo at gawin nyo yung tama. Para makita ko man kayo o maririnig lang
ang aking malalaman ay kayo'y nagpipilit na magkaisa na gawin ang inyong pananampalataya ayon sa salita ng Diyos, ayon sa Ebanghelyo. Hallelujah. Amen ba? Ano man ang mangyari, gawin nyo ang tama. Gawin nyo ang pinapagawa ng Panginoong Jesucristo. Sabi ni Pablo, para kahit di ko kayo makita, alam ko, gagawin nyo yon. Alam ko, tama ang ginagawa nyo. Hallelujah. Stand for what is right. The on fire stand to expand is standing for what is right. Ang nag-aapoy sa pagtayo, sa paglawak, ay tumatayo kung ano yung tama. Kung ano yung tama, gagawin mo. Kung ano yung tama, ipapabuhay mo. How many times, pag ako'y bumibili, minsan nagsasobra ng sukli. May time pa nga na nagsobra yata ng 1,000 or 2,000 yung may iniabot sa akin, sobra. So, hindi naman na niya yun alam. Actually, naglalakad na ako. Tsaka ako nabilang, ay, sobra. So, I returned, sabi ko, sobra yung binigay mo. Sabi ko, mag-aabono ka niyan. Sabi niya, ay, thank you po. You stand for what is right. You stand for what is right. Whether nobody knows you, whether nobody looking at you, you stand for what is right. Kahit hindi nakaharap si tatay, si nanay, si kuya, si ate, si brother, si sister, si pastor, si bishop, stand for what is right. Amen? Amen ba? Amen ba? Stand for what is right. Because you will reap what you planted. Because when you choose, when you stand for what is right, whatever happens, gawin mo yung tama. The Lord will bless you. Did you remember Shadrach, Meshach, and Abednego? Nung pinapasamba sila sa Diyos-Diyosan na pinatayo. Hello? Naalala nyo? At tinakot sila, sabi nila, lahat ng tao na hindi sasamba doon, papatayin. Papatayin. But si Shadrach, Meshach, and Abednego stood up for what is right. They stood up for what is right. Tinayuan nila kung ano yung tama. At sinabi ni Shadrach, Meshach, at Abednego, nasusulat, wala kaming ibang dapat luhuran kundi ang Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran. Hindi kami luluhod sa Diyos na pinatayo mo. Hindi kami sasamba sa Diyos na pinatayo mo. Sapagkat alam namin ililigtas kami ng aming Diyos. Pero hindi ito natapos. Sabi ni Shadrach, Meshach, at Abednego, at kahit hindi kami iligtas ang aming Diyos, kahit hindi kami iligtas ang aming Diyos, tatayo pa rin kami sa aming Diyos sa pinaglilingkuran. Hindi pa rin kami sasamba sa Diyos na pinagawa mo. That's what we need to do. Stand for what is right. Stand for what is right. Hallelujah. Amen ba? So kahit ano pang sitwasyon, stand for what is right in your life. Whatever situation of your life, stand for what is right. At ang pagtayo sa tama, hindi makikita yan pag may kasama kang Kristiyano. Hindi makikita yan pag kasama mo pastor mo. Hindi makikita yan pag kasama mo mga kapatiran. Ang pagtayo sa tama, makikita yan pag mag-isa ka lang. Makikita ang pagtayo sa tama pag na-expose ka, kasama mo mga unbelievers, sino ka? Anong tinatayuan mo? Are you still in the right thing to do? Are you still in the right way? Nasaan ka doon?
Nasaan ang tinatayuan mo pagkasama mo'y mga unbeliever? Anong ginagawa mo pag nasa loob ka na ng kwarto mo? Anong ginagawa mo if nobody is looking at you? Because standing for what is right ay hindi nakikita pag may kasama ka. Nakikita yan pag mag-isa ka na lang. Kaya sabi ni Pablo, nakikita ko man kayo o hindi, nakikita ko man kayo o hindi, pag-aralan nyo na gawin ang tamang pag-uugali na karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Gawin nyo ang tama, nakikita man kayo o hindi ni pastor. Gawin nyo ang tama, nakikita man kayo o hindi ng leader nyo. Gawin nyo ang tama, nakikita man kayo o hindi ng brothers and sisters nyo. Gawin nyo ang tama, nakikita man kayo ng mga magulang nyo o hindi. Gawin nyo ang tama, nakikita man kayo o hindi ng inyong mga kapatid. Because stand for what is right will be seen in the time that you are alone. Amen? Doon siya nakikita. Sino ka pag ikaw ay mag-isa na lang? Sino ka kapag lahat ng tao ay walang kakampi sa'yo? You know, when Jesus was crucified, nobody is with Him. Even yung 12 disciples na wala, even si Peter na nagsabi na mamamatay sila sa ibabaw ng bangkay ko bago kanila makuha. Tinatuwa siya ng 3 beses. 3 times. On those times that nobody cares. On those times na parang pakiramdam mo, walang umaagri sa'yo. On those times na parang pakiramdam mo, walang naniniwala sa'yo. Ang pinakamahalaga, alam mo, tinatayuan mo ang tama. Alam mo, tinatayuan mo ang salita ng Diyos. Sapagkat the truth shall prevail. Amen? Stand for what is right. Standing on first stand to expand is stand for what is right. Standing on first stand to expand is standing in holiness. Stand in holiness. You know, lalo na sa kapanahunan natin ngayon, konti na lang ang nangangaral ng kabanalan. Most of the people today, even the churches, masyadong pinapamper ang mga Kristiyano. Oh, alam mo, ikaw ay niligtasan ni Kristo. By the grace of God, you have the grace of God. You have the righteousness of God. Kaya kahit pangit ang ginagawa mo, yung righteousness si Jesus, yung nasa sayo, ha? How come? When Jesus gave us righteousness, when Jesus cleansed us, meron yung kasunod. Sabi ni Jesus, huwag ka nang babalik sa kasalanan. Nung pinatawad ng Panginoong Jesucristo, yung makasalanan, ang sinabi niya, pinatawad na kita. Lumayo ka at huwag na muling magkasala. Hindi sinabi ni Jesus, pinatawad na kita, humayo ka at dalahin mo ang aking katuwiran, tinakluban na kita kahit anong gawin mo, okay na yon. That's not the thing. Jesus said, pinatawad na kita, go and sin no more. Go and sin no more. Go and sin no more. Kaya alam nyo, karamihan ng mga Kristiyanong ayaw magpatuwid. Gustong-gusto nila doon sa malalaking church, yung nobody can see them. Gustong-gusto nila yung parang papasok lang sila, masabi lang sumamba. Walang commitment. They are not belong. They are just joining the worship, but they are not belong to the family of the church. Come on. Come on. Come on. Nandiyan pa ba tayo? Iba, di ba? Sabi ko sana, iba yung nagjo-join ka lang. Iba yung belong ka. Maraming Kristiyano ngayon, orphans.
mga ulila, wala talagang mga tatay. Kasi patalon-talon kung saan-saan nag-church. Masabi lang na nagpapatuloy sa Panginoon. I'm still worshiping God, you know. Saka sumasamba dun po sa ano. Pero pag napupunan nyo, kapag may pangailangan, pag namatayan, punta mo si pastor, pwede po bang pumunta kayo? Eh, doon ka pumunta sa inaatenan mo. Hello! Because you belong on that. Hello! Amen ho ba? Kaya nga dito, we're not accepting now na magpapahandog na hindi naman umaaten. Or magpapakasal na hindi naman umaaten. Hello! Nandiyan ba ho ba kayo? Kaya may maraming Kristiyano ngayon ang nagkakaroon ng pagmamatay, pag hindi naman tayo niya ni tatay, ni pastor, o ni bishop. No! We need to be firm. Stand in holiness. Ang tama ay tama, ang mali ay mali. Hindi pwedeng maging tama ang mali at hindi pwedeng maging mali ang tama. Hello? Amen ba? Oh, you cannot hide who you are. Hello? We cannot hide who we are. Hallelujah. When the Lord make us holy because of the blood of Jesus, when we repented, may kasunod yun. Humayo ka at huwag ka na magkasala. Hindi, yung grasya ng Diyos, yung grace ni Lord, yung paglilinis ng Panginoon, oo, nilinis tayo, pero wag mo nang dumihan ulit. Hello? Nandiyan pa ba ho ba tayo? Andiyan ka pa ba? Naunawaan ba natin? Because ngayon may mga nagtuturo. Nakakagulat nga ngayon, may mga kilalang nagtuturo ngayon na talagang mali na talaga harap-harapan ng mga pinagsasabi. But the people are still enjoying it. May nangangaral pa, bakit yung pinipilit mag-church sa mga ayaw pumunta sa church? Let them worship God in the house, ha? Eh sabi ng Bible, Hebrews 10:25, huwag nating kalilimutan ang pagtitipon, the fellowship. We need to come together. Join our hands, worship together, worship God. Ang tama ay mananatiling tama. Ang mali ay mananatiling mali. And when we stand for what is right, we need to stand in holiness. Amen? Hebrews chapter 12 verse 14 says, pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. Sabi, pagpursigihan natin ang kapayapaan sa lahat ng tao at ang kabanalan, sapagkat ang wala nito ay hindi makakakita sa Panginoon. Ang walang kabanalan at kapayapaan ay hindi makakakita sa Panginoon. So, asan doon yung sinasabi na okay lang kahit nagkakasala ka, ligtas ka pa rin. In the Bible, no one can see if you are sinning. If you are not walking in holiness. Hindi ko sinasabi na tayo magiging perfect dapat. Because nobody is perfect. Even your bishop, your pastor is not perfect. May mga flaws pa rin na nangyayari. Pero iba yung sinasadya sa nadudulas. Iba yung nagnanasang maging maayos sa sinasadyang magwala. Sa sinasadyang gumawa ng mali. Iba yon. Come on. Nandiyan pa ba kayo? That's why we need to stand in holiness. To be able for us to be on fire, stand, to expand, we need to stand in holiness. Come on. Nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa ba kayo?
Kasi yung mga daing natin, hindi nawawala ng kabuluhan niya pag alam mong tama ka sa harapan ng Panginoon. Ang lakas ng loob mong lumapit sa Diyos eh. Amen? Yung, Lord, you know, when you see Job, when you see David, during their time of agony, ang lakas ng loob nilang magsalita eh. Hindi sila nagre-reklamo. They're just bringing back the Word of God. Panginoon, sinabi mo eh. Iingatan mo kami. Panginoon, sinabi mo eh. Hindi mo kami pababayaan sa mga kaaway namin. Amen? Kasi sinabi mo, mahalin namin ang mga kaaway namin. Sabi ko yata ito sa Makati last Sunday. Alam nyo, pag pinapamuhay lang natin yung salitang, mahalin mo ang kaaway mo, walang mag-asawang mag-aaway ng lubusan. Yung mga may asawa, di na amen ah. Hello! Nandiyan pa yung may mga asawa. Amen ba? Kasi nasabi ko lang ito sa Makati ng last Sunday eh. Di ba? Kasi kapag yung asawa mo, nagkapikunan kayo, galit na galit ka talaga. Hindi eh. Lagi ito. Tapos lamang maaalala. Sabi ng Panginoon, mahalin mo ang kaaway mo. So, paano mo? Di ba? Kung ipapabuhay natin yung walang mag-aaway. Pag nag-aaway man, masusolve agad. Because we stand for what is right. We stand for what is right. Amen? Aminin natin yung mga mag-asawa, minsan nagkakainisan. Lalo na pag alam mong ginagawa yung hindi naman tama. Amen ba? Minsan nakakaasar. Hello? Hello? Tahimik ang mga may asawa. Hello? Amen ba? Di ba? Nakakaasar. O sa mga magkakapatid. Minsan nakakaasar, di ba? Nakakaasar pag yung kapatid mo, yung panganay at bunso, mas matapang pa yung bunso. Nakakapikon, di ba? Hello, amen ba? Parang ikaw pa yung manghihingi ng tawad. Ikaw pa yung yuyu ko. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa ba kayo? Di ba minsan nakakapikon? Yun ang totoo, nakakapikon. Amen ba? O, kahit sa church. Di ba? Yung mga kapatiran, may maaarte. Parang mas nakarelate kayo doon. Parang mas naging maingay pagdating sa mga arte sa church. Diba? May mga ganun, may mga papansin. Mga kulang sa pansin, mga KSP, kulang sa panalangin. No? Kasi kung eksakto ka sa panalangin, hindi ka magpapapansin. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Di ba? Minsan nakakapikon. Ito na naman to. Arte na naman. Minsan sarap ingud-ngud eh, no? Patawarin tayo ni Lord, pero ang sarap talagang ingud-ngud. Kapag ka umaarte, lalo na kung paulit-ulit yung kaartehan, paulit-ulit yung mga nangyayari, nakakapikon. And to be honest, as a pastor, minsan, nararamdaman din namin yun. Yung parang nakakapikon, parang gusto, bahala ka na nga sa buhay mo. Parang gusto mo nang sabihin yung, bahala ka na nga. Kaya lang pag umupo kang bigla, tas alala mo yung pag-ibig ng Panginoon, lalambot na naman yung puso mo. Hello? Amen ba? Lalambot na naman yung puso, lalo na pagka naalala mo, ibigin mo ang kaaway mo. Ay, naku, Panginoon. Ito talaga, problema to ng church, Lord, Panginoon. Kaya kahit asar na asar ka, pag nakita mo, kumusta ka? Pero yung loob mo parang, Panginoon, give me more love. Give me more peace, Lord, to talk to her or to him. Diba? But that's what God wants us to be. Hello? Nandiyan pa ba tayo? Nandiyan pa ba kayo?
Di ba? Kung dadaanan lang natin, that's holiness. When you forgive, that's holiness. Huwag tayo magtago ng mga mali. Amen? Yung mali, inaayos yan, hindi binuyang-yang. Inaayos. Nakakita na ba kayo na kapag kayong damit nyo, luganit na? Diba? Yung punit-punit na. Ako kasi may ganun din ako. May t-shirt ako na kahit na may butas na gusto ko isuot. Gusto ko isuot sa bahay. No? Talagang feel ko pag kasuot ko yun, fresh na fresh yung katawan ko. May mga ganun, di ba? May mga ganung damit na kahit na butas na, feel mo pa rin. And it's look like, sometimes, kasi paborito mo yun, nagustuhan mo yun eh. Di ba? Di ba may mga damit tayong gusto natin? Amen ba? Na kahit na kumupas na, dahil paborito natin, gustong-gusto natin, pero bakit natin hindi magawa sa kapwa natin? Hello? Di ba? I stand here, even me, I struggle on that situation. Even me. Hindi ko aalisin yung sarili ko. Kahit ako nag-struggle ako doon, lalo na pag makulit. Diba? Yung pag nakikita mo pala, eto na naman to. Oh, naku, ayan na naman. Diba? Eto na naman, ayan na naman. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Naunawaan nyo ba salita ng Diyos? Amen ba? And if we live according to the Word of God, we will do what is right and we will walk in holiness. Amen ho ba? Kaya makinig kayo sa salita ng Diyos. Hindi ko sikat na nangangaral, kahit mali tinuturo, makikinig kayo. Hello? Hindi lahat ng maraming followers tama ang ginagawa. Karamihan nga ng tamang pinapangaral ko, konti nakikinig. Hello? Bakit? Kasi natutuwid. Basahin natin ang Bible. Actually, pag pinagbasehan natin ang Bible, kokonti ang maliligtas. Kokonti lang ang pupunta sa katotohanan talaga. Mas gugustuhin ng tao yung magwawala sila. Mas gugustuhin ng tao yung walang magtutuwid sa kanila, yung walang pakialam sa kanila. A-attend lang. Sasabihin lang, nag-worship ka ba kay Lord? Oo. Ano mensahe? Ang ganda, nakalimutan ko lang. Diba? Nagandahan pero walang naalaman. Walang naaalala. Walang nagre-reflect sa puso at sa utak. Ako pag nagandahan ako, kahit matagal na panahon na, nakatatak sa utak ko. Amen ba? Nakatatak sa utak ko. Nalala ko yung diba, pag nag-aaral ka, meron akong paborito. Nung nag-aral ako, tamad ako sa science. Tinutulugan ko yung science kasi nung first year ako, yung teacher ko, ang hina magsalita, biology, science. Napakahinin. So, inaantok talaga ako pag siya na yung pa namang time namin, 1:00 hanggang 2:00. Inaantok talaga ako, kaya I hate science. Pero nung naging second year ako, biology, meron ako naging teacher, ang galing magturo. Nabuhay yung utak ko sa science. Nabuhay yung utak ko sa science. Talagang, number 1 terror yon, pero naging favorite niya ako. Nabuhay yung utak ko sa science. Kaya, yung science na kahulugan hanggang ngayon, kabisado ko. I'm 57 years old. Pag tinanong mo ako, what is science? Science is a systematized body of knowledge based on nature, get facts of life. Alam ko pa rin hanggang ngayon. Bakit? Kasi tumatak sa akin eh. Hello? Anumang bagay na tatatak sa'yo, titi mo sa puso at isip mo, hindi mo yan makakalimutan.
Hindi mo yan makakalimutan. Amen? That's why yung mga taong ginamit ng Diyos sa akin, isa-isa kong pinuntahan at pinasalamatan. Hanggang ngayon, ino-honor ko. Hanggang ngayon, I appreciate them. Kasi hindi ako mapupunta sa kalalagayan ko ngayon kung hindi sila ginamit ng Diyos sa buhay ko. Amen ba? Hindi ko man sila araw-araw na nakakasama, hindi ko man sila kasama, but still, they are in my heart. Come on! Hallelujah! Ang tanong! Do we stand in holiness? Actually, karamihang reklamador sa loob ng church yung mga hindi sumusunod sa tama. Karamihan na nagsasalita ng pangit sa loob ng church yung hindi sumusunod sa tama. Yung mga lumalakad sa kabanalan, yung mga lumalakad sa katotohanan, wala kang maririnig dyan. Wala kang maririnig dyan. All things are good. Bahala sila yung nagkakasala doon. Basta ako gagawin ko yung tama. Yan lang maririnig mo. Why? Because they are living for what is right. And when you are living in what is right, you are living in holiness. Amen? When the Lord forgive us, sabi ng Panginoon, humayo ka at huwag nang magkasala. Hindi sinabi ng Panginoon, humayo ka, tinakluban na kita ng aking grasya, may kabanalan ka na, may katuwiran ka na, kahit anong gawin mo, ligtas ka. Hindi ganon. Sabi ng Panginoon, pinatatawad ka. Actually, sabi nga ni Jesus, kahit ako, hindi kita hahatulan. Pinatatawad ka na sa iyong kasalanan. Humayo ka at huwag ka na muling magkasala. Hello! Kaya pag naghingi tayo ng tawad sa Diyos, nililinis naman talaga tayo ng Panginoon. Pero may kasunod yun, huwag ka na muling magkasala. Amen? Yung iniwan mo, wag mo nang balikan. Alam nyo ba yung sa Gideon 300? Yung test na pinagawa ng Panginoon sa mga sundalo? Sabi ng Panginoon, Gideon, lahat ng iinom na isusubsob ang bibig sa tubig, ihiwalay mo. Hindi sila karapat-dapat. Lahat, hindi karapat-dapat. Why? Yung aso, pag sumuka, binabalikan. Nakita na ba kayo ng aso? Even yung pupo, kinakain niya yung pupo niya. Di ba? May ganon. Minsan tayo yung nandidi, ay, yak. Di ba? Yung mga susya, shoo. Diba? Sabi, paano daw magbugaw yung mga sosyal? Nakatira daw sa squatter. Hoy! Layas! Natawa tayo sa sarili natin, di ba? Hello? Nandiyan pa ba tayo? Nandiyan pa ba kayo? Hello? Di ba? Yung pinagawa actually, may significant yun yung pinagawa ng Panginoon sa mga sundalo. Yung sumubsob, ihiwalay mo. Yung mga sumalok lang ng tubig at ininom, ihiwalay mo. Sila ang ipanlaban mo. Why? Sa sundalo, kapag ang sundalo'y nasa labanan, may mga baril, at nauhaw yan, dumaan sa ilog, pag napunan nyo, walang sundalong sumusubsob para uminom. Bakit? That's part of the training of the army. Kasi pag sumubsob ng ganon, may kalaban, hindi agad makakabaril. Hindi ka agad makakabunot. Kaya ang sundalo, para makita niya yung kapaligiran niya, sasalok yan ng tubig at iinumin niya sa kanyang kamay. Hindi siya susubsob kasi pag sumubsob siya, yung tubig lang makikita niya, hindi niya makikita yung kanyang kapaligiran. There is a significant. Amen? Yung mga Kristiyano na hindi masyadong totoo, subsob ng subsob, lublob ng lublob, sinuka na binabalikan pa. Diba? May mga ganun eh.
Nag-altar call, iyak ng iyak. With matching kilig pa. Hello! Minsan talon-talon. Pag tinignan mo, bumabaha yung luha. Ilang araw lang, balik sa dating ugali. Hello! That's why, yun yung sinasabi natin, hindi yan sa pag-iyak. Bagamat, hindi rin natin pwedeng alisin yung emosyon. Because nararamdaman natin yun. Hindi mo naman pwedeng, ano ba nararamdaman mo pag naramdaman mo pinatawad ka ng Panginoon? Alangan na nararamdaman. Diba? Pag nakaramdam ka ng pagpapatawad, sa kabila ng iyong kakulangan, sa kabila ng iyong pagiging makasalanan, maiiyak ka talaga. Kasi makikita mo yung sarili mo. Pero yung totohanang pagsisisi, pagkatapos mo magsisi, hindi mo nababalikan yon. Aayusin mo ang pinagsisihan mo. Aayusin mo yung kasalanan na hiningi mo ng tawad to be able for you to stand in holiness. Today, you want to be fired up? Kaya maraming kulang sa apoy. Kasi hindi tumatayo sa kabanalan. Hello, nandiyan pa ba kayo? Hindi tumatayo sa kabanalan. Hindi inaayos ang buhay. Hindi tinetreasure yung pagpapatawad ng Diyos. Hindi binavalue yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah! Amen ba? Kaya sa mga may asawa dito, sa ngayong kaaway nyo ang asawa nyo, sabi ng Bible, mahalin mo ang kaaway mo. Tumahimik na naman ang mga nanay at tatay. Nakaka-relate ba kayo? Talagang tahimik sila. Hindi sila maka-amen. Hello! Nandiyan ba kayo? Wala ngang nanay at tatay, walang umi-amen. Naging single lahat sa loob ng church. Dito ho ba yung mga may asawa? Meron ho bang may asawa dito? Okay. Di ba pag naaasar ka, yung feeling mo, pasar talaga ito. Di ba? Let's face the reality pag naaasar ka. Amen ba? Pero kung aalalahanin mo, mahalin mo, kaaway mo, oh Lord, salamat sa asawa ko. Hello? Di ba pag kayong ayaw, yun na naman to, yun na naman. Di ba kahit nga yung mga simple, ayan na naman, sabi nang wag ilalagay dito, dito pa rin ilalagay. O di ba mga simpleng bagay, pero nagkakainitan ng ulo. Amen ba? May mga ganun eh. Just a very simple way. But again, iba yung talagang sinasadya mo na, bahala ka sa buhay mo dyan. Sige, bahala ka. You know, I understand the heart of the Father when I became father. Naunawaan ko ang damdamin ng tatay na naging tatay ako. Sa tuwing meron ako nakikita ang pagkakamali sa anak ko, and then I need to feel the right thing with my children. Doon ko naaalala yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Na niyayakap tayo kahit sa pagkakamali natin. Kaya, maririnig nyo sa mga magulang nyo, hindi mo maintindihan yun hanggat di ka nagiging tatay. Hanggat di ka nagiging nanay. Diba? But you know, you can be a mother spiritually. You can be a father spiritually. Kasi being a father and mother in spiritual, pag nakikita mo yung dinala mo sa Lord, nagwawala, nakakaasar din. Diba? Nakakapikon din. Parang gusto, balo ka naman sa buhay mo, hindi kita papansinin. Pero pag naalala mo yung habag ng Panginoon, kung paano ka niyakap, babalik at babalik ka pa rin doon.
mamahalin mo at mamahalin mo yung taong hindi naman kamahal-mahal. Amen ba? And you will stand for what is right. You will stand in holiness. Doon ka pa rin babalik. Wala kang kaaway. Wala kang katampuhan. Lahat yata may katampuhan, walang umi-amen. Amen ba? Wala kang katampuhan. Maayos yan. When you walk in holiness, ano? Sabi ni Pablo, gawin nyo ang nararapat sa pagtayo sa kabanalan. Ano? Hallelujah. Pursigihin mo ang kapayapaan at ang kabanalan sapagkat hindi mo makikita ang Panginoon kung walang kapayapaan at kabanalan ng buhay mo. Pag may kagalit ka, ang hirap maging payapa ang buhay. Sa totoo lang, ang hirap maging peaceful. Kaya tingnan nyo, karamihan na may kaaway, nakakasakit sa puso. Kasi yun yung nararamdaman niya, galit. Konting ano lang, maalala niya lang. Makita niya lang yung taluktok ng buhok. Siya yun, kilala ko yun. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Diba? Minsan nakakasar, aminin nyo yan. Nakakaramdam tayo ng asar. Diba? What? Sabi ng Panginoon, pagpursigihan natin na tayo'y lumakad sa kabanalan at sa kapayapaan. Kaya pala sabi ng Panginoon, blessed are the peacemaker, for they will see God. Amen. Hallelujah. Amen ba? Amen ba? Pakitanong yung katabi mo, sabihin nyo, peacemaker ka ba? Pangalan nyo ng nanay. Pero ang tinatanong ko ngayon ay hindi yung pangalan ng mga nanay na grupo. Ang tinatanong ko ngayon, are you peacemaker in your family? Are you peacemaker in your community? Hello? Amen? Kami tinitest yung aming pagiging Kristiyano sa kapitbahay namin sa tapat. Kasi lagi kaming hinaharangan yung paano pagpalabas. Minsan gusto ko na talagang maasar, minsan gusto ko na paano pagka may emergency tayo, kailangan pang bang pupot-pot? Sabi ko, mamamatay na yung pasyente mo, di ka pa nakakalabas. No? So parang, sabi ng mga kapitbahay, ang bait nyo, pastor. Pag sa amin yan, hindi pwede yung nakaharang-harang na ganyan. No? So sometimes, the Lord will allow those things to test you. Asan ka? Ako, aminin ko, minsan nauubusan ako ng pasensya. Gusto ko nang maasar talaga. Gusto ko nang patulan. Hello, tao ka pa rin eh. Kaya lang pag naalala mo, oh Lord, I'm a servant of God. Hello, amen ba? Amen ba? We are supposed to be peacemaker, and when you live in holiness, you are peacemaker. Hindi pwedeng you live in holiness, you are not peacemaker. No, when you live in holiness, you are a peacemaker. Abubuhay ka sa kapayapaan, nagdadala ka ng kapayapaan. If you want to be on fire, to stand, to expand, you need to stand in holiness. If you want to on fire to stand, you need to stand in faith. Sa pananampalataya. 1 Corinthians chapter 16 verse 30 says, "Watch, stand fast in the faith, be brave, be strong." Watch, stand fast in the faith. Magbantay ka. Tumayo ka ng matibay sa pananampalataya. Maging matapang at maging matibay. Stand in your faith. Whatever situation do you have in school, in your job, in your community, in your family, stand in your faith. Pag ang lalabas sa pananampalataya, tumayo ka sa pananampalataya mo. Tumayo ka para sa kaluwalhatian ng pangalan ng Panginoon. When you stand in your faith, hindi ka maliligaw. When you stand in your faith,
miracles happen. When you stand in your faith, you will see God. Because our faith belongs to God. Stand closer to God. If you want to be on fire, stand to expand, you need to stand closer to God. First, James chapter 4 verse 8 says, draw near to God. Sa ibang salin, close near to God, and He will draw near to you, and He will close near to you. Okay? Draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Draw near to God. Lumapit ka sa Diyos. Maging malapit ka sa Diyos. I love the story na narinig ko. Minsan daw ay may isang batang nagtanong, gaano po kalaki ang eroplano? Gaano po kalaki ang Diyos? So how can you answer that child? Yung bata na mauunawaan niya ng maliwanag na maliwanag ayon sa madaling pangkaunawa. Tinanong siya ng isang paslita bata, tinanong siya, gaano kalaki ang Diyos? Mami, gaano kalaki ang Diyos? Daddy, gaano kalaki ang Diyos? At yung bata ay tinuro ng tatay sa eroplanong nasa taas sa alapaap. At sinabi, anong nakikita mo? Sabi ng bata, eroplano po, Daddy. Sabi ng tatay, gaano kalaki ang eroplano? Sabi ng bata, maliit lang, Daddy, na lumilipad. Tama, sabi ng tatay. Dinala ng tatay yung bata sa airport, sa malapit na eroplano. At sinabi ng tatay, anong nakikita mo? Eroplano po. Sabi ng tatay, gaano kalaki ang eroplano? Dahil malapit yung bata, sabi ng bata, ang laki, Daddy, ng eroplano. Kaiba doon sa eroplano na nakita ko doon sa alapaap. At sinagot siya ng tatay niya, ganon din ang Diyos. Makikita mo kung gaano kakalaki ang Diyos sa buhay mo kung mas malapit ka sa Kanya. Pero pag malayo ka sa Diyos, maliit lang ang tingin mo sa Diyos. Pero pag lumapit ka sa Diyos at malapit ka sa Diyos, you draw near closer to God, you will see the big God that we are serving. Stand on fire to expand is standing closer to God. You cannot see God, how big He is, if you are far from Him. But if you are near and closer to God, you will see how big God that you are serving. Alam niyo ba, mga anak, kung bakit hindi natin makita ang kalakihan ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin? Kasi malayo tayo sa Diyos. Kasi hindi tayo malapit sa Diyos. Pero kung malapit tayo sa Diyos, you will in love with the Lord. Hindi ka lalayo. Kaya yung patotoo ko ng linggo, never akong umabsent sa church since I became Christian. I met the Lord 1983. Today is 2024. 41 years ago. In 41 years, never akong umabsent sa church. Why? Because I drew closer to God. And the more you became closer to God, the more
you will know how big is our God that we are serving. Hallelujah! Hindi ka lalayo, hindi ka hihinto, hindi ka titigil, and you will stand for God. Last is stand for God. Joshua said, "For me and my household, we will serve the Lord." I've been closer to God. That's why I said as well, since I became Christian until now, for me and my household, we will serve the Lord. We will stand for God. Whatever happens, tayuan mo ang Diyos saan ka man pumunta. Tayuan mo ang Diyos sino man ang kaharap mo. Tayuan mo ang pangalan ng Panginoong Yesus maging sa mahirap na sitwasyon. Tayuan mo ang pangalan ng Panginoon maging sa sitwasyon na parang bibigay ka na. Tayuan mo ang pangalan ng Panginoon maging sa mga oras na walang kakampi sa iyo. As long as you know that you are standing for what is right, don't compromise. Stand for God. Stand for the glory of the living God. That's why I'm always telling, as long as I know that I'm standing in the name of the Lord, I will continue to rebuke. I will continue to teach. I will continue to stand for what is right. Because standing for what is right is standing for God. The question right now is, are you standing for God? Shall we close our eyes right now? Hallelujah. Oh, Ramashandaraba. Today, I want to stand for God. I want everybody to close your eyes. Somebody's looking. Somebody's looking. Jesus. Lord, I want to stand for you. Gusto kong tayuan, Panginoon, ang tama. Tayuan, ikaw o Diyos sa buhay ko. Tayuan ang pagiging malapit sa iyo, Panginoon. Jesus. And I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. Holy God, To whom all praises due, I stand in awe of you. and I said, And I stand in awe of you. And I stand in awe of you. Holy God, to whom all praises due, I stand in awe of you. Amang Diyos, salamat po. Ikaw ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran. Ang Diyos na tumawag sa amin, nagpatawad ng aming mga kasalanan, naglinis ang lahat ng aming karumihan. Ikaw ang Diyos na nagpabanal sa aming mga buhay. Ang Diyos na nagbibigay ng magandang buhay. Kaya Panginoon, sa oras na ito gusto naming tayuan ang kabanalan. Tayuan ang tama. Tayuan ang mapalapit sa iyo. At tayuan ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Itayo namin ang pangalan mo sa aming mga buhay. Saan man kami pumunta, ano man ang aming katatayuan,
Tatayo kami para sa iyo, Panginoon. Tatayo kami para sa iyo, Panginoon. As we sing, I stand. If that is your desire, let us all stand in the presence of God. I stand in awe of you, and I stand in awe of you, holy God, to whom all praises due. I stand in of you. Lahat ng nakatayo dahil handang tumayo para sa pangalan ng Panginoon. I want you to talk to the Lord right now. Oh, Rabba Shandarabahande. Shandarabakandarabahan. Father, right now, speak to our heart. Speak to our heart, Lord. Speak to our heart right now in the name of Jesus. I want everybody to talk to the Lord right now. Panginoon, tingnan mo yung buhay namin. Saliksikin mo kami, Panginoon. Kano kami tumatayo sa tama, sa katuwiran, sa kabanalan. Kano kami tumatayong mapalapit sa iyo. Kano kami tumatayo para sa iyo, Panginoon. Sa mga panahon ito, na alam namin malapit ka nang dumating. Dalangin namin, Panginoon, gamitin mo ang buhay namin. Tumayo kami para sa iyo. Magamit mo ang buhay namin. And we're willing to stand for what is right. We're willing to stand in holiness. We're willing to stand in our faith. We're willing to stand and to be close to you. We are willing to stand. Hallelujah. For your glory alone, oh God. We're willing to stand closer to you. We are willing to stand, Lord God. We are willing to stand for you, oh God. We are willing, Lord. We are willing, Lord. We are willing to stand. I stand in awe of you, and I stand in awe of you, and I stand in awe of you. Jesus, Jesus. Are you willing to stand for God's glory? Isang simpleng tugon sa oras na ito. Lahat ng handang tumayo sa tama, tumayo sa pananampalataya, tumayo sa kabanalan, tumayo sa pagiging malapit sa Panginoon, at tumayo para sa Diyos. Taas niyo ang iyong kamay sa Panginoon. Oh, Jesus. And you want to be on fire. Stand to expand. If you're willing to do the right thing. Hallelujah. And I stand in awe of you. And I stand in awe of you. Jesus, Jesus. Holy God, to whom all praises due. I stand in awe of you. Right now, I just want to call those people who have a conviction. Yung may mga conviction sa oras na ito. I want to be a part of the expansion. I want to stand. Stand firm. Stand firm. Stand firm to do what is right. Stand firm in my faith. Stand firm in holiness. Stand firm to be close to God. Stand firm for God right now. You raise your hands to God right now. Huwag ka magtataas kung hindi ka handa, because I want everybody who will stand for God, hindi emosyon, hindi ano pa mang bagay.
I want your decision right now. If you are decided, raise up your hands unto God. Right now in Jesus' name. I want to pray for you. Come forward. I stand in love of you. Come forward. Lahat ng handang tumayo. Lahat ng handang tumayo. Hallelujah. Lahat ng handang tumayo. Lapit dito sa unahan. Taas yung inyong kamay. I just wanna pray for you. I wanna pray for you. Sige po dito sa unahan para yung mga nasa likuran makalapit. Yes, I do. I stand in love Come on. of you. And I stand in love of you. And I stand in love of you. Holy God, to Okay. What I'm telling right now, ang sinasabi ko ngayon ay yung handa. Huwag kayong lalapit na hindi nyo alam kung ano yung nilalapitan nyo. Because today, I want those dedicated and committed. Panginoon, gusto ko maging kaparte. Gamitin mo ang buhay ko. Naalala ko nung unang narinig ko, sinong gusto magpagamit sa Diyos? Gusto maging daluyan ng pagpapala. I ran at the altar. I raised up my hands to my pastor and I said, Panginoon, gamitin mo ako. Gamitin mo ang buhay ko. Handa akong tumayo para sa iyo. Hallelujah. If there are some more, I want to open the altar. Halika kayo dito sa unahan. I want you stand before God. You stand before God. Halika kayo. I want to pray for you. Hallelujah. Those who are willing to stand and be used by God. Halika kayo dito sa unahan. I want to pray for you. Selyuhan natin ngayong oras ito. Seselyuhan natin ng banal na Espiritu at ng banal na dugo ng Panginoon. Those who are willing to be part of the expansion. Those who are willing to stand for God's glory. Hallelujah. I want you to come at the altar, raise up your hands, and be a part of this. Hallelujah. Yes, I do. I stand in love of you. I stand in love of you. Taas yung kamay nyo sa Panginoon, lahat ng lumapit sa unahan. I want you to pray. I want you to pray. Yes, Lord. I want you to pray. Kayo mismo manalangin ngayon sa Panginoon. The prayer of your heart right now. The prayer of your heart right now. Give it to God. Give it to God. Give it to God. Oh God. Yes. Oh God. Oh God. We will stand for you, Lord. We will stand for you, Lord. We will stand for you, Lord. Panginoon, ipuin mo ng banal na Espiritu ang bawat puso ng bawat isa. Hipuin mo ng banal na Espiritu ang bawat buhay ng bawat isa. And today, Lord, in the name of Jesus Christ of Nazareth, let your touch be with them. Let your touch be with them, Lord. Oh God.
Rabakatarabahande. We will make a difference. Yeah! We want to run In Jesus' name, Lord. Touch them right now. to fly. Pakinggan mo, Panginoon, ang dalangin ng kanilang puso sa oras na ito. Ang tibok ng kanilang mga damdamin, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Make a difference, bringing hope. We want to run to the altar and catch Jesus. the fire to stand in the cup with the winds and living in the dead. Yes, O God. A heart of compassion for the world without vision. We will make a difference, Spirit of. We want to run to the altar and catch the fire to stand to the altar. The fire to stand in the cup with the living in the dead. Give us a heart of compassion for the world without vision. We will make a difference, bringing hope. We want to run to the altar and catch the fire to stand in the cup with the living and the dead. Give us a heart of compassion for the world without vision. We will make Want everybody to talk to the Lord. I just feel God right now. Wherever you are. I just feel God. I just feel God. Lord, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I pray that today, yung selyo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at ng iyong banal na dugo ay patuloy na dadaloy at tatayuan ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. That we will stand for you, Lord. We will stand for what is right. We will stand in our faith. We will stand in holiness. We will stand closer to you, Lord. We will stand for you, oh God. And we will be on fire, standing to expand for your glory. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat buhay ng bawat isa. Ano mong pangailangan nila ngayong oras na ito. Katagpuin mo ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Today, our life is for you, and we will stand for your glory. Salamat, Panginoon, sa iyo pang papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen and amen. Shall we all stand up right now? Raise up your hands unto God. Shall we shout, all glory, all honor, all power, all praises, all worship, and all thanksgiving belongs to Jesus Christ. And everybody shout! Hallelujah, hallelujah. Sige po, ating sigaw ang ating nilalakaran. Ako'y lalakas
Lalaki, lalago at lalawak sa kaharian ng Diyos. 1, 2, 3. Sa kaharian ng Diyos. Amen.